Magandang gabi muli mga kaibigan at mga kapatid. Atin pong itutuloy ang ating pag-aaral. At ngayong gabi, isang napakagandang paksa ang ating itatalakay muli. Kung ang ating topic kahapon ay marami kayong natutunan, siguro ngayong gabi, aming ina-assure na mas lalong matutunan ninyo ang importanteng dapat ninyong matutunan ngayong gabi. Pero bago tayo dadako sa ating topic ngayon, ito yung ating topic ngayon, no? Ang nakalimutang tipan o yung nakaligtaang tipan. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay lalapit sa Diyos sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, kami po'y lumalapit muli, Ama, sapagkat nais naming magpatitiwala sa inyo at sa inyong kapangyarihan. Kami po'y abang lingkod lamang na ginamit ninyo na kasangkapan para sa gawaing ito. Mari po ba, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu siyang mangangasiwa sa aming talakayan ngayong gabi. Amin pong ipag-aralan muli ang kabahagi ng tipan na nakasulat sa inyong 10 kautusan. Kautusan na kalimutan ng milyon-milyon ka mga tao sa sanlibutan. Ngunit aming hinihiling na habang kanilang mapakinggan ito, makikita ang mga talata sa Biblia, kanilang buklatin ang kanilang mga Bible, at naway tulungan mo sila na kanilang maunawaan ang inyong katotohanan at mamumuhay sila nito upang maranasan nila ang inyong kabanalan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Salamat sa inyong pangunguna, sa inyong banal na Espiritu. Ito po yung aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito po ang ating title ngayon, ang nakalimutang tipan o nakaligtaang tipan. Bakit po ito yung aking pinamagatang nakalimutang tipan? Atin pong napag-aralan kahapon na ang 10 utos, ito po'y tinatawag na tipan ng Diyos. Ito yung pakipagtipan niya sa mga tao nagtatapat. Atin din pong natutunan na ang utos ng Diyos, ito po yung kanyang subukan. No? Bago natin natatapos yung ating talakayan. At ang layunin ng Diyos, ang purpose ng Diyos, kung bakit niya binigay ang kanyang tipan, upang ang tao ay hindi magkasala. Pero ating pag-aralan ngayon, alin sa 10 utos na ito ang sinira ng tao at pinapalitan? Ha? At alin sa utos ng ito ang pinaka-importante sa Biblia na inumpisahanin niya ang kanyang utos na sa salitang alalahanin? Ito po yung ating matutunan ngayong gabi. No, ating lalapitan, no? Ang utos na ito, ating pupokus, napapansin ba ninyo na ang utos na ito ay sinisira? No? Alin sa utos ng Diyos ang sinisira ng mga tao? At sa halip na susundin ay pinapalitan. No? Ating pag-aralan ngayong gabi kung ano ang utos na ito. No? Ang kautosang ito ay tipan ito ng Diyos, ating napag-aralan ito kagabi. Kanyang ipinahayag sa inyo na ang kanyang tipan na kanyang ganapin, inuutos na ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos na kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ang kautusan na ating pag-aralan nasa loob ng 10 utos ng Diyos at ito po'y may kinalaman sa Biblia, may kinalaman sa araw ng Sabat. No, ito po yung ating magkakaroon tayo ng isang topiko sa Biblia. Isang topikong pag-aaral, atin pong pag-aralan ang dinideklara ng Panginoon na official day of worship sa kanyang harapan. Ha? Ang pagsamba na sinusulat sa Biblia, pagsamba na ginagawa ng Diyos, mula pa sa paglalang, ang Sabat, mga kapatid, ginawa ng Diyos yan bago ang pagpasok sa kasalanan. No? Sa Biblia, pag-aralan ninyo sa Biblia, mayroon 3 uring Sabat. Maraming mga relihiyon o mga tao nagsasabi, yung topic o pag-aaral tungkol sa Sabat ay wala na yan. Sapagkat ang Sabat, mayroon pa akong narinig na ang Sabat, mayroong mga ibang mga pastor na nagtuturo na ang Sabat ay sa mga Israel yan, sa mga Hudyo. Mamaya ating ipapaliwanag yan kung ang Sabat ay para lang ba yan sa Israel o sa mga Hudyo. Atin din yung pag-aralan. Pero ating pag-aralan sa Biblia ay mayroong mga Brother John, wala na yung Sabat, ay na yan? Na-abolish na yan. Nung namatay si Kristo sa krus, nawala na yan. Pero ating pag-aralan ngayon, dapat din yung matutunan na sa Biblia, hindi lang isa ang Sabat.
kundi mayroong 3 uring Sabat sa Biblia. Ang unang Sabat, tinatawag ito na Sabat ng Panginoon. At ito po'y ating mababasa sa Exodo 20:8-11. At ito po'y nakasulat sa kalagitnaan ng 10 utos ng Panginoon. Ito po'y tinatawag na Sabat ng Panginoon. Sapagkat sa araw na ito, siya ang unang nagpapahinga. Tapos nung binibigay ito ng tao sa kanyang kautusan, pero tinatawag ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Yun yung nakasulat sa Exodo 20:10. Ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. No? Kaya nga, Sabbath of the Lord yan. Yung tinatawag natin yan na Sabbath of the Lord. Ang pangalawang Sabat sa Biblia, atin po yung mababasa sa Levitico 16:29-31, at ito yung tinatawag na Sabado, Sabat ng mga Hudyo. No? Ano ba itong Sabat ng mga Hudyo? Sa Israel, mayroon silang 2 uring Sabat, ng Sabado sa mga Hudyo. Ang ito pong tinatawag sa pag natutunan ninyo yung doktrina sa Sanctuary Doctrine, mayroon po silang paglilingkod, mayroong daily services sa Sanctuary. Araw-araw nagdala ang mga tao ng mga tupa. Sino yung mga taong nagkakasala, magdala sila ng tupa, dadalhin nila ang tupa, sila magkumpisal doon sa tupa, tapos sila ang papatay ng tupa, tapos yung dugo, ibibigay nila ito sa pari, tapos ang pari naman maglilingkod doon sa banal na dako ng santuaryo, at iwiwisik nila sa mga materials, no, iwiwisik nila sa anumang mga bahagi, mga banal na bahagi doon sa lalo na doon sa kortena ng banal na dako sa templo, doon nila iwiwisik ang dugo ng mga hayop. Ito po ay nagsisimbolo na ang kasalanan ng tao, dinala nila doon sa santuaryo, nalipat sa pamamagitan ng dugo ng hayop. At isa sa isang taon, ang pinakamataas na pare, papasok sila sa tinatawag sa santuaryo na the most holy place. Maglilingkod ang pare, ang pinaka-highest na pare, papasok siya sa santuaryo. Isang bisis sa isang taon, ito po'y ang celebration ng Sabat na ito, mula unang araw hanggang sa ika-7 araw, isi-celebrate nila ito. Ang buwan na ito sa ika-7 buwan at sa ika-10 araw, isi-celebrate nila ang Sabat. Ito po'y isang linggo na Sabat, at ito po'y tinatawag na Sabat ng mga Hudyo. At itong yearly Sabat na ito, magbibilang po sila ng 49 Sabat. At pagkaabot nila ng 49 Sabat, 49 years celebration, magkakaroon po ito ng pagbublo ng trumpet. Sa ika-50 Sabat, isi-celebrate nila yung Jubilee Sabat. Ano ba itong Jubilee year? Ang Jubilee year, kapag ang mga Israelita na mayroon silang nabili ng mga katulong, ang mga katulong ng mga Israelita dati, kapag ikaw ay alipin, pag ayaw na ng amo mo, pwede kanyang ipagbibili ng kanyang mga kaibigan. Yun po ang kalagayan nila. So, ang mga katulong nila dati, pinagbibili, pinagbibinta. Pero sa araw ng Sabat na ito, yung Jubilee Sabat, yung Jubilee Year, ang mga katulong ng mga Israelita ay papauwiin yun sa kanilang mga tahanan. Ito po ay tinatawag ng taon ng kaligayahan, taon ng kasayahan. Kasi itong 2 Sabat, ito po binabanggit sa Biblia na Sabat. Kaya nga, nung namatay si Kristo sa krus, ito po yung napako na kasama niya. Kaya nga ito yung pag mayroong mga Sabat sa Biblia, yung nababasa ninyo sa Colosas 2:14 hanggang 16, mayroong mga Sabat dyan na stop o nawala na Sabat. Ito po yung mga Sabat niyon. No? Concerning new moons. No? Itong pangatlong Sabat sa Biblia. Ang Sabat na ito, tinatawag ito na sa Sabat ng lupain. Ito po yung mababasa natin sa Levitico 25:5 hanggang 5. Now, ano po ang Sabat na ito? Bago sila pumasok sa Promised Land, ang Israel kasi nagiging alipin sila sa Ehipto for 400 years. And after 400 years, naglalakbay sila for 40 years. Kaya ang 40 years silang naglalakbay. At sa pangunguna ni Joshua, nakapasok sila sa Promised Land. Pero bago doon, may mga batas na sila sa Levitico. At ito yung batas na ginawa ng Panginoon, sinusulat ito ni Moses, at ito yung tinatawag na Sabbath of the Land. Sabado ng lupain. Sabi ng Panginoon kay Moses,
Sa araw na ang mga Israelita papasok sa banal, sa promised land, sa lupang pangako, huwag nilang kalimutan ang batas na ito na kanilang tuparin. Tatarbahuin nila ang lupain sa loob ng 6 na taon, ngunit ang ika-7 taon, sabat sa lupain. Sino mang Israelita ay huwag magtatrabaho sa araw o sa ika-7 taon sapagkat yun ay sabat sa lupain. Kaya nga pag-aralan ninyo ang buong Biblia, pag mayroong Sabado kayong pag-aralan, ang sabat sa lupain, ang sabat ng mga Hudyo, ito po yung naalis at ito po yung nawala. Kasama sa ceremonial law, ito po yung inalis ng Diyos nung siya po'y napako doon sa cross. Kaya nga mayroong iilang mga batas, yung mga ceremonial law na naalis, nawala ng bisa nung ang ating Panginoon napako doon sa cross ng Kalbaryo sapagkat ang mga batas na ito may kinalaman sa batas seremonyal sa pagdating ng ating manunubos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngunit ang ating pag-aralan ngayong gabi ay may kinalaman sa sabat ng Panginoon. Ang Sabado na ito, ginawa ito ng Panginoon bago dumating ang kasalanan. Ating pag-aralan ito, no? Kaya nga, nang ginawa ng ating Panginoon ang ating sanlibutan, mayroon siyang God established 2 institution at creation before sin. Anong dalawang institution ang tinatayo ng Panginoon bago ang kasalanan? No? Atin niyo bang naalala na ang institution na tinatayo ng Diyos bago ang kasalanan, ito yung pag-aasawa. At ako'y naniniwala ng pag-aasawa, ito yung banal. Kasi ang pag-aasawa, pumasok ka sa isang agreement between husband and wife at ito ang nagtali sa relasyon mo ay ang Diyos at ang pagtatali ng Diyos ay ito yung bagay na banal, yung binasbasan ka ng Diyos sa araw na kayo'y kinasal. Kaya nga yung pag-aasawa sa Biblia, ito po'y ginawa ng Diyos bago ang kasalanan. Nang hindi pa nagkakasala ang tao, inuordina ng Panginoon ang pag-aasawa. At ito po'y banal. Ano po ang pangalawang institusyon na itinatayo niya na banal? Bago ang tao nagkakasala ay walang iba kundi ang Sabat. Nang natapos ang Panginoon ng kanyang mga gawa sa loob ng 6 na araw, dinagdagan niya ito ng 1 araw. Yung ika-7 araw, nagpahinga siya, at siya kanyang binasbasan at ginawa niyang banal, at napapansin mo ginawa niya itong banal. At alinman sa dalawang batas, anong institusyon na ito po, ay sabi niya dito, every love relationship is about time because it needs enough time. Now, napapansin ninyo, and ito yung larawan ng mag-aasawa, nakikita ninyo. Kayo siguro na nanonood, mayroon din kayong pamilya, mayroon kayong mga asawa. Pero ang inyong pamilya, sa palagay ninyo, nangangailangan ba ito ng panahon? Yes, nangangailangan ito ng panahon. Kailangan kung mayroon kayong ng asawa, napapansin ninyo, kapag kayo magbigay ng panahon sa inyong asawa, na kayo'y mag-uusap, pag-uusapan ninyo ang mga bagay-bagay, napapansin ninyo anong magiging mangyayari. No? Pag-usapan ninyo ang inyong mga plano, ano ang magiging gagawain ninyo na magtulong-tulungan kayo. Ano ang mabubuo sa inyo? Mabubuo yung relasyon sa isa't isa. At ang pamilya na palaging nag-uusap, mayroong panahon, tumitibay ang relasyon. Ganun yon. Pero ang pamilya na walang panahon sa isa't isa, uuwi na lang sa bahay, matutulog, kinabukasan, maghihiwalay, hindi na mag-uusap, hindi magtagal ang pamilyang yan. Sapagkat every love relationship is about time. No? It needs enough time. Napapansin niyo, nang ginawa ng Panginoon ang ating sanlibutan, alam ng Diyos na kung ang tao na lalangin niya walang panahon sa kanyang Diyos, hindi niya maranasan ang kasayahan, hindi niya maranasan yung inward happiness, inward joy. No, yung joy na tinatawag, no? Ng panglalim na kasayahan, napapansin ninyo kapag kayo magtatapat sa inyong Diyos, maranasan ninyo ang kapayapaan na hindi ninyo naranasan. At ito yung dahilan kung bakit niya itinayo ang kanyang Sabat. Hinihiling ng Diyos ang ika-7 araw mo, nahihinto ka sa iyong pagtatrabaho, lalapit ka sa Kanya, sa ibibigay mo ang iyong panahon upang magkakaroon ka ng relasyon sa iyong Panginoon. Kaya nga itong dalawang institusyon na ginawa niya,
bago ang kasalanan, pag-aasawa, ito po'y banal. Ang Sabat sa Biblia, atin po itong mababasa na ang Sabat, ito po'y banal. No? Ating naintindihan na ang itong institusyon na ginawa niya, ito po'y mga banal na bagay. Na ngayon, ating natutunan kanina, Sabat is about time. No? Ang Sabat ay ang Sabat ay isang relasyon na nagtulay sa pagitan ng Diyos at sa tao. Ayaw ng Diyos na ikaw ay gugugulin mo ang inyong mga oras na puro hanap buhay lang, puro trabaho. Kaya nga nakikita ng Diyos na ikaw na tao, ayaw ng Panginoon na uubusin mo. Ikukonsume mo lang yung time para sa, nais ng Panginoon na ikaw ay magkakaroon ng pakipagrelasyon sa Kanya. No? Kaming mga Seventh-day Adventist na kami natutuwa, kami nagpapasalamat sa blessing sa pagpapala ng Diyos sa Sabat. Mayroon kaming mga kapatid na mga negosyante, mayroong mga sasakyan na mayroong ginagawa nilang hanap buhay. Pero kami, kapag nandun kami sa church, nag-uusap, kami nagpapasalamat. Salamat na nagbigay ang Panginoon ng Sabat. To fellowship with one another, no? Kalimutan namin ang daily transaction, no? Daily endeavor, at magpapahinga kami sa piling ng Panginoon sapagkat ito ang panukala ng Panginoon. Ito yung Sabat, ito ay Sabat, isang relasyon na nagtulay sa Diyos at sa tao. Lahat sa 10 utos ay mahalaga, walang hindi importante, lahat ay dapat tuparin. Ating napag-aralan kahapon, ang 10 utos kapag lalabagin mo ang isa, nagiging makasalanan ka sa lahat. So kung anong gagawin mo para hindi ka magkakasala sa lahat, kasama din diyan ang ika-4 na utos na Sabat na dapat mong susundin. No? Dapat mong tuparin. Mayroon tayong ating papansinin ang utos na ito. Okay. Ang Sabat, ang batas na ito, patungkol sa Sabat, inilagay sa kalagitnaan. Napapansinin niyo yung Sabat, saan niya inilagay? Ito po'y nakalagay sa kalagitnaan ng kautusan. No, ito yung ating papansinin natin ang 10 utos ng Diyos. Saan ang batas ng Sabat sa 10 utos na ating pinag-aralan kahapon? Nasa kalagitnaan ng kanyang kautusan. Pangalawa, no? Pinakamahabang utos. Sa ating pag-aaral ngayon, pwede sigurong kukunin mo ang iyong Biblia. Para makikita mo ang kahalagahan sa ating pinag-aralan ngayon gabi. Bubuklatin mo ito sa Exodo 20. No? Bibigyan kita ng panahon na makuha mo ang iyong Biblia at matingnan ang Papansinin mo ang mga bagay na nakasulat dyan sa iyong Biblia. Kung ang patungkol sa ating pinapansin ngayong gabi. Nakalagay siya sa kalagitnaan. Pangalawa, ito po'y pinakamahabang utos sa kautusan, sa 10. At nag-umpisa sa salitang alalahanin. Sa English, remember. Sa Tagalog, ito tinatawag yung alalahanin mo ang araw ng Sabat at ipangilin. Ang ibig sabihin ng ipangilin, ingatang banal. 6 na araw, gagawin ang lahat na gawain, ngunit ang ika-7 araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa. Napapansin ninyo, Sabat sa Panginoon mong Diyos. Hindi mo yun Sabat. Maraming mga tao, yung Sabat naman, yung Sabat ay araw man yan ng pamamahinga. Kung magpapahinga ako ng Lunes, magpapahinga ako ng Miyerkules, Sabat ko yun. Di ba? Kasi ang meaning ng Sabat ay rest day yan eh. No? Hindi yan worship day. Mamaya ating basahin sa talata, this is the official worship day or worship day sa people ng Panginoon, no? Mapapansin niyo, ito yung nag-umpisa sa salitang alalahanin. Ano bang ibig sabihin ng alalahanin? Huwag kalimutan, no? Importante 'yan. Kaya nga ito yung mahalagang, kung mayroong importante sa 10 utos na huwag kalimutan, ito yung ika-4 na kautusan. No? Alalahanin, huwag kalimutan, at nag-umpisa siya na ito yung tuturong sambahin ang Diyos na manlalalang. Napapansin niyo kung ang batas na ito may kinalaman din, ating lalapitan, ito yung nagtuturong sambahin ang Diyos na manlalalang. Ito po yung mababasa natin sa
Apokalipsis 6 to 7. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita ng walang hanggang upang ibalita sa mga nananahan sa lupa. At ang bawat bansa angkan, wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at ang dagat at bukal ng tubig. Na mapapansin ninyo diyan sa Exodo 11, sapagkat ginawa ng Diyos ang langit at lupa, lahat ng naruroon, anupat nagpahinga sa araw ng Sabat at pinakabanal. Napapansin ninyo, siya sa batas na yan, tinuturo, kapag susundin mo ang batas ng Sabat, sa verse 11 ng Exodo 20, ay nagtuturong sambahin mo sapagkat ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Na mapapansin mo. Kaya nga isa pa sa ating papansinin, ang Sabat, it's about quality time for God. Ito ang dahilan na nais ni Satanas na sirain upang putulin ang relasyon ng tao sa Diyos. Napapansin ninyo, ang ating kalagayan ngayon sa sanlibutan, dalawa lang ang object of destruction, object of na dinestroy ni Satanas ang institusyon na itinatag ng Panginoon. Walang iba ang mga bagay na banal na ginawa ng Panginoon. Ito yung sentro sa atake ni Satanas na kanyang sisirain. Ano bang mga banal na bagay na ating pinag-aralan kanina ay ang pag-aasawa? Pagtitingnan ninyo ang ating sosyudad ngayon. Pagtingnan ninyo ang ating society, ano bang pinakamaraming ginagawa ng mga tao na sinisira nila? Karamihan sa mga pamilya ngayon ay mga sira na. Madali nang magpapalit ng mga asawang lalaki at asawang babae at ang pag-aasawa ngayon para na lang bihisan. Kung mag-ayaw mo na sa iyong asawa, pwede mong iiwanan, papalit ka sa ibang asawa. Bakit ito nangyayari sa ating society ngayon? Sapagkat ito yung object ni Satanas sa kanyang sisirain. Ang itinatag ng Diyos na banal, sisirain niya. Sapagkat kung sira na ang pamilya, kung masira na ang pamilya, mga anak, sira na rin yan. Wala nang mabuting relasyon at hindi lang ang pamilya, pag masisira ng pamilya, sira na rin ang society. At ito yung mga bagay na banal na sinisira ni Satanas. At isa sa kanyang sinisira, papansinin ninyo, ang Sabat ng Diyos, sinisira ito ni Satanas at pinapalitan ng ibang araw. Ito yung ating pag-aralan mamaya. No? Ano bang araw ang pinalit ni Satanas sa araw ng Sabat? No? Ano ang ibig sabihin? Atin mo po munang pag-aralan kung ano ang ibig sabihin sa salitang Sabat. No? Ang Sabat, galing yon sa Hebrew word na Shabbat. Shabbat. No? Galing yan sa dalawang root word ang Shabbat. Sa Hebrew, no? Ang Shalom, no? Ang ibig sabihin ng Shalom, ang Hebrew word na Shalom ay peace. Ang Aba, ang ibig sabihin ng Aba ay Father. So ang ibig sabihin sa salitang Sabat, nanggagaling sa dalawang salita, ang Sabat ay peace in my Father's house. Kaya nga, nang itinatag niya ang Sabat sa creation, ito po yung layunin ng Diyos na sa araw na ito, ang kanyang mga anak sasamba sa kanyang manlalalang. No? Kaya nga, ang salitang Sabat, ito po yung nangangahulugan na tayong mga tao, tayo po yung nilikha ng Diyos. At nagnanais ang Diyos na magkakaroon tayo ng relasyon sa ating manlalalang. Kaya nga, ginawa niya ang Sabat na banal, no? At sapagkat siya ay banal, upang ang sumamba sa kanya sa araw na banal, magiging banal kagaya naman niyang banal. Kaya nga ito yung dahilan kung bakit ini-establish niya ang Sabat. Ngayon ating pag-aralan ngayong gabi, ano ba ang araw, ang Sabat? Maraming mga tao na nakarinig patungkol sa Sabat. Mayroong iilan sa inyo ngayon lang ninyo ito napapakinggan. No? Kung inyong naunawaan ang 10 utos na importante, dapat ninyong maintindihan na ang araw ng Sabat, importante din ito. Ngayon, ating pag-aralan ngayong gabi, ano bang araw ang Sabat? Sa Biblia, ating babalikan ang creation. Ito yung
ginagawa ng Panginoon ng ating sanlibutan 7 araw ang paglalang. Pero sa ika-7 araw, mababasa natin yan. Nang ginawa niya ang ika-7 araw, ang unang araw hanggang sa 6, nakikita lang ng Panginoon na mabuti. Hindi niya binasbasan. Pero nang ginagawa niya ang ika-7 araw, ng ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga sa ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ginawang banal. Sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa, kanyang nilikha at ginawa. Mayroong 3 siyang ginawa dito. No? Nagpahinga. Binasbasan. Papansinin ninyo yun sa creation, mula unang araw hanggang ika-6, hindi niya binabasan ng araw. Pero sa ika-7 araw, kanyang binasbasan. Ito po yung mababasa natin sa talata. At ginawa niyang banal. At kung pagkaralan ninyo ang 10 utos, ito po'y official day of worship to the Lord. Ito po'y sabat sa Panginoon mong Diyos. Alala sa 8, 9, alalahanin mo ang araw ng sabat. Huwag kalimutan. 6 na araw, gagawin ang lahat na gawain. Ngunit, ito sa 10, ang ika-7 araw, sabat sa Panginoon mong Diyos. Dito ko gusto kong i-underscore itong sabat sa Panginoon mong Diyos. Maraming mga tao na nagsasabi, yung mga anti-Sabat na mga relihiyon. Ayaw nila sa Sabado sapagkat alam niyo kung mangingilin ang mga ibang relihiyon sa Sabat, mababago ang kanilang relihiyon. Kasi ang araw ng pagsamba hindi na magiging linggo, hindi magiging Sabado na. Kaya nga, ang ginagawa nila, hindi na nila susundin ito. Kasi mababago ang inyong relihiyon kapag susundin ninyo ito. Pero kung bakit ito sinusulat sa Biblia, ito po'y mahalaga at ito po'y katotohanan. No? Ito po'y sabat sa Panginoon. Maraming mga tao na nagsasabi, ang sabat ay araw ng pahinga yan. No? Pwede akong magpapahinga ng Lunes, pwede Miyerkules. Totoo yan, pwede kang magpapahinga, ipahinga mo yan. Pero ang sabat na hinihingi ng Diyos na kanyang binasbasan, siya ang unang nagpapahinga, no? Kanyang ginawang banal, hindi po yung pahinga mo. Kundi walang iba, kundi ang ika-7 araw na binasbasan ng Diyos. At ito po'y tinatawag na sabat sa Panginoon mong Diyos. Ikukuri ko lang, ang sabat hindi yun pahinga mo. Kundi ito mo'y pahinga sa tao na gustong magkakaroon ng kapahingahan sa Diyos. At ito po'y nakaspecific, ang sabat ng Panginoon ay ika-7 araw. Ito ay sabat sa Panginoon mong Diyos. At ito yung nakasulat sa kautusan. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, babae, ang iyong aliping lalaki, babae, ang iyong baka, ang iyong tagaybang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Kaya nga ito yung, at nang tiningnan ko ito, mayroon po tayong paghahambing, no, sabiang mga referensya. Gagamit po tayo ng ibang referensya. No, sa Encarta, pag mayroon po kayong computer sa inyong tahanan, no, kung mayroon po kayong Encarta, i-try ninyong i-type ang Saturday. Pero pag ita-type ninyo yung Saturday sa inyong Encarta, ang lalabas po niyan, ang definition ng Saturday ay 7th day of week. Ano yung 7th day of week? Ang ika-7 araw sa inyong kalendaryo, titingnan ninyo ang inyong kalendaryo, Saturday is a 7th day of week. So ang inyong dictionary, titingnan ninyo ang inyong dictionary kung ano yung Saturday, 7th day of week yan. Kaya nga ang ika-7 araw, ito yung sabat ng Panginoon. Pero paano ito nagiging linggo? Ang araw official na pagsamba ng iba. Ito po ating pag-aralan sa susunod na mga natin, no? Pag subukan ninyong i-type ang Sunday, ito po ang lalabas, no? Pag ito po i-type ninyo yung Sunday sa inyong mga computer, pag mayroon kayong Encarta na dictionary. Ito pong masusulat, first day of week. The day of the week after Saturday and before Monday, Christian Sabbath. No? Ito lang, nalulungkot ako dito nang nababasa ko ito na Christian Sabbath. Ang Sunday daw ay Christian Sabbath. No. Sapagkat ang Christian Sabbath sa Biblia ay hindi first day of week. Sapagkat ang nakasulat, ito po dapat ang ating Christian Sabbath
Ngunit ang ikapitong araw, ito po ang Sabat sa Panginoon mong Diyos. Kung ang Diyos ay iyong Panginoon, ito po yung utos ng Panginoon, ang ikapitong araw, hindi po dapat ang first day of week. No? Napapansin ninyo? Subukan ninyong titingnan ang ano. Ngayon, dito tayo, ating tinitingnan yung inkarta ninyo, yung dictionary, tinitingnan na natin yung kalendaryo. Alam ko na mayroon kayong kalendaryo sa bahay. Subukan ninyong titingnan ang inyong kalendaryo. Ako, mayroon akong kalendaryo sa bahay, hindi ko lang nadala ngayon. Pero pag subukan ninyo ang inyong kalendaryo, ano man yung uri ng kalendaryo, anong napapansin ninyo ang unang araw? Pula ang numero. Anong nakasulat doon sa taas? Mayroon lang yan 7 araw ang inyong kalendaryo. Mayroong nakasulat doon sa taas ng inyong pula na number, bilang ng inyong kalendaryo, nakasulat doon sa taas, SUN. Anong ibig sabihin ng SUN? Sunday yan. Mapapanin niyo, ang unang araw, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ano ba ang araw na ikapito? Saturday yan. No? Ano ba sa Biblia? No? Ating na-reconcile natin sa kalendaryo, na-reconcile natin sa dictionary. Kahit titingnan ninyo sa encyclopedia, ganun pa rin. No? Pero ating titingnan ngayon sa Biblia. Pero ang pinaka-authentic record na dapat ninyong paniwalaan, walang iba kundi ang Biblia. Ngayon ating pag-aralan ngayon sa Biblia, ano ba ang biblical Sabbath sa Biblia? No? Ano ba ang Bible Sabbath? Ano ba ang nakasulat na Sabbath sa Biblia na dapat talaga? Ito ba'y Bernes, ito ba'y Sabado, ito ba'y Linggo? No, ating pag-aralan ito yung mga Bible records, the death and the resurrection of Christ. Now, ngayon, ating mababasa niyan sa Lucas 23, mula 44, 46, tapos hakbangan natin hang 54 tayo, 56. Ito yung tinatawag na Semana Santa, yung linggo ng kanyang kamatayan. Ito po yung history sa linggo ng kamatayan. No? Taon-taon ating sineselebrate ang tinatawag na Semana Santa. Sineselebrate natin yung linggo ng kanyang kamatayan. No? So, ngayong April o by March o April, ating sineselebrate yan taon-taon. At maraming mga tao na hindi kumakain ng karne, no? Sa araw na yan. Ating pag-aralan, ano bang araw nung namatay si Jesus Christ sa Kalbaryo? Kapag ating isi-celebrate yung linggo ng kanyang kamatayan, buong sanlibutan naniniwala na si Kristo namatay sa araw ng Biyernes. Kaya tinatawag yan na Biyernes Santo. Now, sa Biblia, pag ating babasahin, ginamit ko ang Good News Bible. Pag mayroon kayong mga Good News Bible, madali nating maintindihan. No? It was about 12 o'clock when the sun stopped shining and the darkness covered the whole country until 3 o'clock. No? Napako si Jesus sa oras ng 12:00. At nagdilim sa buong lupain hanggang sa oras na 3 ng hapon. No? Mapapansin niyo, sa King James Version, sabi niya, at nagdilim sa 6 na oras, nagdilim. 6. Sa King James Version, mababasa niyo, at sa 6 na oras, nagdilim sa buong lupain hanggang sa oras na 9. Hindi po yun contradict sa Good News Bible. Bakit? Ang oras na 6, ang pagbilang kasi ng araw, mula 6 to 6 ng dilim, yung 12 hours na 6 to 6 ng gabi, kasi ang pagbilang ng araw, mag-umpisa yan sa paglubog ng araw. Una ang gabi. No, 6 ng sunset hanggang sa 6 ng umaga, 12 hours yan. Mula 6 ng umaga ng liwanag hanggang 6 o'clock ng hapon, 12 hours yan. That is one day. Ang ating isang araw ay 24 hours sa Biblia. At yung 24 hours, pag bibilangin mo yan, pag mag-umpisa siya alas 6, pag 7, 1 hour yan, 8, 2 hours, 9, 10, 11, 12, yung 6 hours niya na nagdilim sa buong daigdig na binabanggit ng King James Version, na nagdilim sa buong lupain hanggang sa oras ng 9, alas 12 yan hanggang oras sa alas 3 ng hapon. Anong nangyari nung alas 3 ng hapon? No? Si Jesus cried in a loud voice, Father, into your hands I place my spirit. He said this and he died. Sabi niya, Ama, sa mga kamay mo ipinagtagubilin ko ang aking espiritu. Pag sabi niya ng ganito, nalagot ang kanyang
hininga. Siya'y namatay. Anong oras yun nang namatay siya? 3:00 ng hapon nang siya'y sumigaw. Anong araw nang namatay si Jesus Christ? Kung mayroon kayong mga Biblia, ito po'y binabasa ko sa Good News Version. It was Friday and the Sabbath was about to begin. Nung namatay siya sa 3:00, yun ay araw ng Biyernes. At ang Sabado ay malapit nang mag-umpisa. Ang Sabat ay ang araw ng pamamahinga ay malapit nang magpasimula. Bakit? Nung namatay si Jesus 4:00, maaring namatay siya ng 3:00, kinuha siya ni Jose Arimatea, maaring 4:00 na, natapos ang kanilang paglibing ng 5:00. Napapansin niyo sa kanilang paglibing ay hindi na nila nalagyan ng mga pabango. At hindi na pinahintulutan ni Jose Arimatea na lalagyan pa siya ng pabango, nagsiuwi na sila. Nung napapansin ninyo, ay nilibing siya 5:00, ang Sabat mag-umpisa sa 6:00 ng gabi. No, sapagkat yun ang pagbibilang ng panahon ng Sabat. No? Kaya nga, namatay siya Friday at kasunod nito ay Sabat was about to begin. Kasi 6:00 ng hapon mag-umpisa na ang Sabat. Ha? Kaya nga sa Biblia, pagbabasahin ninyo, ang mga babae, sa ibang Biblia, ito sa Good News ko ito nababasa, pero sa King James Version, it was Preparation Day. Bakit Preparation Day ang Friday? Sapagkat sa araw ng Sabat, banal ito na araw. Ang pagkain na kakainin mo sa araw ng Sabat, bibilihin mo yan sa araw ng Biyernes. No? Ang gagamitin mo sa araw ng Sabat, yun po ang preparation na gagawin mo sa pangingilin ng Sabat, sapagkat ang Sabat sa Biblia, ito po'y araw na banal para sa Panginoon. So, kaya nga tinatawag yan na Preparation Day. Kaya nung namatay si Kristo, it was Preparation Day. Sa Good News Bible, ito po'y sinasabi na it was Friday. Ha? Ang mga babae na nagsisunod kay Jesus, yung sumama sa paglibing, mula sa Galilea, went with Joseph and saw the tomb. Tinitingnan yun ang paglibing sa libingan and how Jesus' body was placed in it. And then they went back home. Pagkatapos nilang mailibing ang Panginoon, umuwi sila sa tahanan and they prepared the spices and perfume for the body. Napapansin mo, saan na nila inihanda? Doon na sa tahanan sila kasi hindi na nila tinapos ang paglagay ng mga pabango sa katawan ng Panginoon kasi Sabat na. Ginagalang nila. Sabi niya, on the Sabbath, they rested as the law commanded. No, napapansin niyo, anong kasunod na ang araw ng Friday? Ang kasunod sa araw ng Friday, Saturday. Pero sa Biblia, kinabukasan ng tapos nilang mailibing ang Panginoon, kinabukasan, they rested as the law commanded. Mababasa natin sa Biblia na ang batas na patungkol sa araw na itinatalaga ng Panginoon na banal, na nakasulat sa kautusan na araw ng pagsamba, ito po'y hindi linggo, kung hindi ito po'y Sabado. No? Sana nagiging maliwanag sa inyo. Now, napapansin ninyo, pagbabasahin ninyo yung sunod na chapter sa Lucas chapter 24, kasi ang ating binabasa kanina, 23 yon. Pero nang natapos yung chapter 23, yung resurrection na. Ano itong muling pagkabuhay ng Panginoon? Na mapapansin ninyo, very early on Sunday morning, the woman went to the tomb, carrying the spices that they had prepared. Napapansin ninyo, anong araw nila piniprepare yung spices nila, perfume? Friday ng hapon. Piniprepare nila yon. Yung pag-uwi nila. No, kailan nila dinala sa libingan yung hinahanda nilang mga spices at saka perfume? Sa Sunday na. Kasi nangingilin sila sa Sabat sapagkat ang araw ng Sabat sa Biblia, ito po'y banal. At ito pong Sabat, ang tinatawag natin ngayong Sabado sa Pilipino, ito po yung Sabat sa Biblia. At hindi po totoo na ang Sunday ay Bible Sabat. Napapansin ninyo? Kaya nga, papansinin ninyo ng umagang-umaga ng linggo, nung unang araw ng linggo, saan sila pumupunta? Sa simbahan o sa libingan? Pumupunta po sila sa libingan, dala ang mga pabango. Sa dos, no? They found the stone rolled away from that entrance to the tomb. So they went in, but they did not find the body
of the Lord Jesus Christ. Because Jesus was resurrected very early on Sunday. No, paano at kanino ginawa ang Sabat? No, nating na naunawaan. May mga referensya tayong ginamit at naunawaan na natin na ang Sabat talaga ay ikapitong araw. At ang ikapitong araw, hindi po ito linggo, kung hindi ito po ay Sabado. No? Ang ngayon ating pag-aralan naman, pangalawang pag-aralan natin, para kanino ginawa ang Sabat. No? Maraming mga argumento, maraming mga tanong, sabi ng iba, ang Sabat ay para lang yan sa Israel. No? Kapag tayo Pilipino ay linggo, sapagkat ang Sabat ay Israel, yung argumento po yan ay hindi po yun katanggap-tanggap. Bakit? Itong Biblia na hawak ko, hindi po Pilipino ang sumulat nito. Pag-aralan ninyo sa Biblia, sinong author sa Bible na hinahawakan ninyo, they are written by the Jew. Mga Jewish ang author nito, sila po'y tinatawag na mga patriarka at propeta. Sila po'y pinili ng Diyos na sumulat sa Biblia. Pero wala pong Pilipino na sumulat sa Biblia. At itong mga sulat dito, ang batas na binibigay ng Diyos sa mga Hudyo, ito yung batas na binibigay sa lahat ng bansa. At hindi po yung totoo na ang Sabado ay para lang yan sa Israel. No? Mamaya ating ipapaliwanag ang malalim na mayroong mga talata. No? At sa totoo ba yan, ang Sabado ay para lang sa Israel? Mababasa natin sa Exodo 12:49. Sabi dito, one law, magkakaroon lang ng isang batas, one law shall be to him that is homeborn and unto the stranger that sojourneth among you. Nang binigay po ito sa Israel, sabi ng Diyos, isang batas lang, no? Sa pagitan ninyo at sa mga taong ipinanganak sa inyong tahanan at gayon din sa mga taga-ibang lupain na nananahan sa kalagitnaan ninyo. So kung ano ang batas ng Israel, ganon din ang makikipamamayan sa Israel. So ganon din ang mga batas na ginagawa ng Panginoon sa ibang bansa. So yung argumento na yung Sabado ay ginagawa lang yan sa mga Israel, wala kang mababasa ng Sabbath was made for Israel. Pero ating mababasa, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Mababasa po na natin yan sa Marcos 2:27. Now, ano pa? Mayroon sabi ni Moses, ito yung sulat ni Moses sa Bilang 15:15 sa Numbers 15:15. One law, one ordinance shall be both for you and of the congregation and also for the stranger that sojourneth with you, an ordinance forever in your generation, as you are, so shall the stranger before the Lord. Kung ano ang batas na binibigay niya sa mga Israel, ganon din ang batas ng Diyos na ibinibigay sa ibang bansa. Kaya nga nang pinasulat niya yung Biblia, hindi na siya nagpasulat ng Biblia para sa mga Pilipino. Kasi yung Biblia na binibigay niya sa Israel, Biblia na ito para sa lahat ng mga bansa. Pero ito lang yung nakakalungkot, nang ang Israel nangingili ng Sabat, ang Sabat ng mga Christian ay Sunday. No? Saan natin kinukuha ang Christian Sabat na nagiging Sunday? Saan mo bang makukuhang talata sa Biblia na ang utos ng Diyos ay araw ng linggo? Kung mayroon po kayong mababasa, mayroon po akong kilala na magbigay siya ng $1,000 sa sino mang makapagpatunay sa inyo sa Biblia. Talata, mababasa niya na ang Sunday, ito po ang Sabado na binigay ng utos ng Diyos na tuparin. Kung wala kang mababasa, hindi po yun totoo ang inyong pinanghahawakang katotohanan. No? Kanino ba ito binibigay ang Sabat? No? Sa Marcos 2:27, ito yung sabi ng ating Panginoon. Ito ba'y binigay lang niya sa mga Israel? Ang Sabat ba ito ay para lang ito sa mga Hudyo? Ito pong nakasulat sa Biblia. Kung kayo naniniwala sa Biblia, ito po yung nakasulat. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. At di ang tao ng dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman sa araw ng Sabat. Napapansin ninyo, sa English, nagugustuhan ko yung translation ng King James Version sa English. The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Okay nga. Minsan,
marami akong mga binabible studyhan patungkol sa Sabat. Paano ba natin intindihin to? Ang Sabat ginagawa para sa tao at di ang tao para sa Sabat. No? Kahit nga siguro kayong nanonood ngayon, parang nalilito din kayo. Ang Sabat, ginawa ito para sa tao at di ang tao para sa Sabat. Ano ba? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. For example, ang tulay, ginagawa ito para sa sasakyan. Para siya makadaan. Hindi ang tulay ginagawa para dadaanan ng sasakyan. For example, katulad ng tsinilas. Ang tsinilas, ginagawa yan para gagamitin ng tao sa kanyang paglalakad. Hindi ang tsinilas ang gagamit sa taong naglalakad. Ito din ang ginagawa ng Panginoon. At ang ginagawa ng karamihan, nang ang Panginoon gumawa ng Sabat, ang tao ngayon ang gumagawa ng Sabat. For example, ang original na Sabat na ginawa ng Panginoon na 7th day, ay pinalitan ito ng mga tao na ibang spurious Sabat, fake Sabat, piki na mga Sabado, na pinalitan nila ang ikapitong araw, pinalitan nila ng unang araw. Paano pa ba ipapaliwanag? Ang Sabadong ito ay ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, di ang tao ng dahil sa Sabat. Gusto kong ipapaliwanag sa inyo para maintindihan ninyo ng malinaw. Ano bang dahilan bakit ginawa ng Diyos ang babae? Anong kadahilanan bakit ginawa niya na ang babae? Ito yung kasaysayan sa Biblia. Kapag babasahin ninyo yung Genesis, ang chapter 1, natatapos yan sa kanyang gawa sa chapter 2, 1-3. Natatapos yung ikapitong araw. Pero pag babasahin ninyo yung chapter 2 ng Genesis, inyong mapapansin dyan, na bago niya ginawa ang babae, lalaki pa lang yung kanyang ginawa sa chapter 2, at tinawag niya si Adan. Pagbabasahin ninyo yung chapter 2 ng Genesis, at mayroong gawain na pinapagawa ang Panginoon sa chapter 2 na gawain ni Adan. Nang natapos na ang gawain ng Diyos, at ito yung gawain na pinapagawa ng Diyos kay Adan, lahat ng mga hayop sa lupain, lahat ng mga ibon, lahat ng mga isda, tinawag niya si Adan at si Adan mismo ang magbigay pangalan sa mga ito. Nang pinangalanan ni Adan ang mga bawat hayop, for example, kabayo, kalabaw, napapansin ni Adan na ang mga hayop na kanyang binigyan ng pangalan, mayroong babae, mayroong lalaki at babae. At ito yung napapansin ng Panginoon, habang natapos ni Adan ang kanyang gawain, nakikita ang Panginoon ang kanyang pangangailangan. Nakikita ni Adan na siya ay malungkot habang tinitingnan niya ang nilikha ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi mabuti na ang tao mag-isa. Gagawa natin siya ng katuwang. Gagawa natin siya ng magiging makakasama niya. Kaya nga ito yung dahilan, nagkakaroon ng first surgery sa Garden of Eden, pinatulog niya si Adan. Pagkatapos noon, kinuha niya yung tadyang ni Adan, ginawa yung babae. Anong dahilan kung bakit niya ginawa si Adan? For the happiness of man, God created a woman. Pero nang napapansin ng Panginoon, nang ginawa niya ang babae para sa lalaki, na ang lalaki magkakaroon ng kasayahan, nakikita ng Diyos na ang tao walang kapayapaan kung wala siyang panahon sa kanyang Diyos. Kung ang tao palagi lang magtatrabaho buong linggo na hindi magpapahinga kasama ang kanyang Diyos, hindi mabuti. Kaya nga, ginawa ng Panginoon ang Sabat, ang ikapitong araw, dinagdag niya ito sa kanyang paglalang, at ito yung dahilan na nakasulat sa Biblia at sinasabi, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. At di ang tao ng dahil sa Sabat. Kung anong Sabat ang ginawa ng Panginoon na banal, yun yung opisyal. At yun yung dapat mong susundin. Hindi ikaw ang magpili ng iyong Sabat sapagkat wala po yun sa Biblia. At titingnan ninyo yung 28, kaya ang anak ng tao ay Panginoon din naman sa araw ng Sabat. Ito yung isang patunay kapag ikaw ay sasamba sa tunay na Sabat, tunay na opisyal na araw ng Sabat o araw ng pahinga na pinipili ng Diyos, sinasamba mo ang Panginoon ng Sabat. Sana inyong naintindihan ang simple nating paliwanag. Amin lang ninanais na inyo itong maintindihan. Ano bang kaibahan nito?
Bakit niya ito ibinibigay sa tao? Ito yung kadahilanan na binabanggit ko. No? For the happiness of man, God created a woman. Ngunit nakita ng Diyos na ang joy, no? Hindi maranasan ng tao kung siya ay hiwalay sa kanyang manlalalang. Kaya ginawa niya ang Sabat. No? At ito yun sa 10 utos, ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo. Huwag mong kalimutan. Kasi pag gagawin mo yan, magnais ng Diyos na makipagrelasyon sa iyo. At kapag umpisahan mo ito, magkakaroon ka ng tunay na relasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Mapapansin nyo, ito lang ang batas na bago niya isinusulat sa bundok ng Sinai, no? Inuutos na ng Diyos na sundin. Ano ba? Saan ba natin mababasa? Papansinin ninyo, ang batas ng Diyos, ang 10 Commandments, nakasulat yan sa Exodus 20. Pero pag babasahin ninyo yung Exodus 16, mayroon ng batas doon sa Sabat. Ang mapapansin ninyo, bago binigay ang 10 utos, mayroon ng pinatupad na ang batas Sabado. Saan ito natin mababasa? Sa Exodus 16. Mapapansin ninyo dyan. Anong karanasan yan sa Exodus 16? Ano bang nakasulat dyan sa mga kapitulong yan? Habang sila naglalakbay mula sa Ehipto papunta sa Kanaan, dumanaan po sila sa ilang, sa wilderness. Sa dinadaanan nila sa ilang, wala po sila ditong pagkain. At ito pong kamangha-manghang pangyayari ng kanilang paglalakbay habang naglalakbay itong mga Israelita, isang patunay ng Panginoon na sinamahan sila. Ang mga tsinelas nila hindi na nga sira. Ano yung tsinelas nila umpisa sa Ehipto, nakarating sa Promised Land, hindi sira. At ano ang pagkain na kanilang kinakain, hindi sila nagtatrabaho doon. Pagbabasahin ninyo yung chapter na yan, nagpapaulan ang Panginoon ng tinapay na nanggagaling sa langit. At tinatawag ito ng mga Israelita na mga mana. Mana. No? Iwan ko kung anong tamang pronunciation sa salitang mana. No? Para po itong mga pino na mga manipis na mga tinapay, parang sigurong kalintulad siya ng skyplex. Umuulan po ito galing sa langit. No? Mapupulot ito ng mga tao sa diserto at napapansin nila, no, ito pong mayroong instruction ng Panginoon diyan. Pagbabasahin niyo yung chapter 16, ang instruction na ginagawa ng Panginoon, bawat araw, ang bawat pamilyang Israelita, mamumulot lamang siya ng 1 omer. Ngunit sa ika-6 na araw, pupulot siya ng 2. No? Pero ang ibang mga Israelita, bawat araw, kumukuha na sila ng 2. Ngunit mayroon silang napapansin, kinabukasan, inuuod ang excess nilang napulot. No, 1 omer lang, sapat na yun sa kanilang pamilya. Pero ang ginagawa ng iba, pumulot sila ng sobra, kinabukasan, inuuod, nagreklamo sila kay Moses. Sa Friday, sabi ng Panginoon, ngayon ay araw ng paghahanda, mamumulot kayo ng doble, sabi ni Moses. Sapagkat bukas ay Sabat, wala kayong mapupulot. Pero mayroon pa rin mga ibang mga Israelita, lumabas at namumulot sila sa araw ng Sabat, wala silang nasusumpungan, sila po ay nagrereklamo. Pero anong sabi ng Panginoon? No, sa 22 na mga kapitulo pataas, sabi ng Panginoon, hanggang kailan ko pagtitiisan ang mga taong ito na mantitigas ang kanilang mga ulo. No? Sa papansin ninyo, dito binibigay na ng Panginoon ang kahalagahan sa batas ng Sabat. Ang ika-7 araw, wala silang mapupulot na mana sa kanilang paglalakbay sa diserto sa araw ng Sabat. Kaya nga, araw-araw sila'y namumulot, sa ika-6 na araw sila'y mamumulot ng doble, sapagkat sa Sabat, wala silang Ito po'y binigyan ng Panginoon ng kahalagahan na kanilang, mayroong relevant, mayroong kaimportante ang araw na ito, sapagkat ito po'y ilalagay ng Panginoon sa kanyang kautusan. Kaya nga, bago nakalagay sa kautusan, bago isinulat ito, binigay sa Israel, tinupad na ito. Kaya nga yung principle of the 10 Commandments, before God gave it to Moses in Mount Sinai, yung prinsipyo sinunod na. Kaya nga sabi doon, huwag kang mangangalunya. Yung si Joseph ay tinukso sa asawa ni Potiphar. Anong sabi ni Joseph? Paano ko magawa ang isang malaking bagay laban sa aking Panginoon o laban sa aking Diyos? Kasi yung pangangalunya
Sa panahon ni Joseph, wala pa yung Ten Commandments. Pero alam na ni Joseph na ang pangangalo niya ay kasalanan. Kaya yung principle of the Ten Commandments, before Sinai, nandun na yung principle. Kaya nga, yung principle ng Sabat, nandun na yun. No? Ang Sabat ay seal ito ng Panginoon o tatak ng Diyos sa kanyang bayan. Kayong mga Protestant na nag-aaral sa inyong mga simbahan, pinag-aralan ninyo ang tatak ng hayop. At ano yung tatak ng hayop na inyong natutunan? Yun po ay 666. Pero mayroon pong kabaliktaran, kung mayroong tatak ng hayop, ito po yung tatak ng demonyo, at ang makatanggap ng tatak na ito ay hindi maliligtas, mayroon pong tatak ng Diyos sa Biblia sa kanyang bayan. At kung pag-aralan natin ang Sabat, ito po ay tatak ng Diyos sa kanyang bayan. Ngayon, ating matutunan ito ngayong gabi. Na mapapansin ninyo, saan ba ating natutunan ang silyo ng Diyos o tatak ng Diyos sa kanya, ang tatak ng Diyos sa kanyang kautusan na sa kalagitnaan? No, ano ba itong tatak? Ang tatak, mga kapatid, ito yung ginagamit natin sa ating mga dokumento. Kung kayo po ay mayroong sasakyan na binili, mayroon po kayong gagawin na deed of sale, notaryuhan po na yan ng inyong mga abogado. No? Ang mga deed of sale, kailangan po mayroong notary ng isang abogado. Mapapansin po ninyo, pag mayroong notaryo ng isang abogado, mayroon po yung silyo. No? Ang inyong mga papilis o yung title sa lupa, no? Lahat ninyong makadokumento, hindi po yun tatanggapin kung walang silyo. Sapagkat ang silyo, ito po'y nagpapatunay na ito po'y ang inyong patunay na ito po'y legal. Pero kung mayroong walang silyo, hindi po yun matatanggap. No, what does it mean to be sealed? No, ano ba itong sa Panginoon, ang Diyos mayroon din siyang silyo. At ang Sabat, ito yung silyo ng Diyos. No, saan po natin mababasa dito? Okay, sa sulat ni Apostol Pablo, 2 Timothy 2:19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, no? Ang pundasyon ng Diyos, mananatiling matibay o mananatiling matatag. At mayroong silyo, no? Having this seal. The Lord knoweth them that are His. Alam ng Diyos ang mga kanya. Maraming mga tao sa sanlibutan, pero mayroon siyang silyo sa mga kanya. No? The Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Na, mapapansin niyo, sino itong kanya? Pagbabasahin ninyo yung Isaiah 8:16, bin up the testimony, seal the law among my disciple. Ano ba itong ang silyo ng Diyos, saan matatagpuan? Ang silyo ng Diyos matatagpuan sa kanyang kautusan. At ito yung itatatak sa kanyang mga alagad. Mababasa natin yan. Subukan ninyong titingnan ang inyong talata sa Biblia. Isaiah 6:16. At sa pangangaral, maraming mga relihiyon ngayon nangangaral. To the law and to the testimony. Mga nangangaral na nagpatutuo. Na sila ang tama. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Kung sa pangangaral, sa salita ng Diyos, sa mga pagpatutuo, kung hindi nila dadalhin ang batas ng Diyos, ito'y patunay na walang umaga sa kanila. At ito po'y katotohanan sapagkat ang silyo ng Diyos nasa paloob, napapaloob ang silyo ng Diyos sa kanyang kautusan, at ito po'y itatatak sa kalagitnaan ng kanyang mga alagad. Kaya nga ito yung silyo, no? Sa mga dokumento, at mayroon po yung tatlong bagay. Ang silyo, mayroon po yung name, title, at saka territory. Ang ating presidente ng Pilipinas, no, si Binoy, no, kung mayroon po mga dokumento na sisilyuhan, tatlong naka-indicate sa silyo. No, ang silyo, mayroong pangalan, title, at saka territory. For example, ang silyo ni Binoy, nakalagay ang kanyang pangalan, name. Ano ang kanyang title? No? President of the Republic of the Philippines. Ano po yung territory? Yung Republic of the Philippines, yung territory. At yun yung napapaloob sa silyo. No? Name, title, at saka territory. No? Kaya nga ito yung God seal, napapaloob din doon ang kanyang name, title, at saka territory. Lahat ng mga silyo
na ginagamit natin sa dokumento, 3 lang po ang nakapalagay. Kung mayroong selyo ang abogado sa inyong dokumento, pangalan po ng abogado. Ha? Ano po ang kanyang title? Notary public. Ano po ang territory niya? No, ganun yun yung mga napapaloob sa dokumento. At ito po yung selyo, mahalaga po yan sa dokumento. At ganun din sa Biblia, ang selyo ng Diyos, napapansin ninyo, alin ba sa 10 utos ang selyo ng Diyos? Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Mayroon pa yung continuation. So on. No? Ito yung dito natin makikita ang 6 days sa verse 11. For in 6 days, the Lord, ito yung name niya. Lord. Ang pangalan sa selyo ng Diyos, He is Lord, the Lord. The Lord, ito yung kanyang pangalan. Ang kanyang title, He made. Ito yung nag-indication na siya ang creator sa heaven and earth. Ang creator ng heaven and earth, ito yung territory niya. Ano ang territory ng ating Diyos? Ito yung heaven and earth. Kaya nga, sa 10 utos ng Diyos, ito yung nagpapaloob na itong ika-4 na utos, ito yung selyo ng Diyos. No? Paano po ko po ipapaliwanag? Ito yung title niya, the Lord. No? Ito yung, He made the heaven and earth, for the Lord made the heaven and earth. Ito yung name, title, at saka territory. So, mapapatunayan ba natin sa Biblia na ang Sabat o ang utos na Diyos, ito ang selyo ng Diyos? Mapapatunayan po natin na ito po ang tinatawag na selyo ng Diyos. Mayroon ba po bang mga talata sa Biblia? Brother John, mapapatunayan mo ba sa talata sa Biblia na ang Sabat ay selyo ng Diyos? Nang tiningnan ko ang Biblia, mapapatunayan ko po sa gabing ito. Ano po ito? Pagbabasahin ninyo yung Ezekiel, Ezekiel 20 verses 12 and 20. Ito po yung mapapansin ninyo sa talata. No? Huwag kayong magmamadali. Maaring buklatin ninyo ang inyong mga Biblia sa tahanan. Kaya inyo pong maunawaan na ito po ang selyo ng Diyos. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat. Bakit binabanggit ng Panginoon na akin? Aking. Kanino ba yung sabat sa pasimula? Sino ba ang unang nagpapahinga yan? Sino ba ang nagpipili ng ika-7 araw ay kanyang sabat? Hindi po yun iyong sabat, kundi ay sabat po yan ng Panginoon. Kasi nang nilalang niya ang 7th day creation, siya po ang unang nagpapahinga yan. At saan yan ibinigay sa tao? Doon sa 10 Commandments. Binigay niya yan sa Exodus 20:8-11. No? Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. Upang maging tanda, ay selyo yan, tatak ng Diyos yan. Sa pagitan ng Diyos at sa kanila. Upang kanilang makikilala na ako ang Panginoon na nagpagiging banal sa kanila. At dito, mayroon ng utos dito. Ha? At inyong ipangilin ang aking mga sabat at ang mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kasi habang ipapangilin ninyo ang sabat, magkakaroon po kayo ng relasyon. Mayroong sulat nga si Frank Braden, it is impossible, imposible daw sa isang tao, kapag iyong ipapangilin ang biblical Sabbath, yung biblical mandate ng Panginoon, yung biblical law, patungkol po sa ika-7 araw, kapag ipapangilin mo ito, imposible na ang taong mangingilin sa Sabbath, hindi siya magkakaroon ng relasyon sa Panginoon. The more na you give time to the Lord, the more you will know Him, and then makakaroon ka ng relationship na malapit, magkakaroon ka ng intimate relationship with your God. At iyong malalaman, ito po yung sabi ng Biblia, ang kadahilanan kung bakit niya binibigay ang sabat ng Panginoon sa atin upang inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Inyong maranasan ang kanyang kabutihan, inyong maranasan ang kanyang paglilingkod na maganda. No? Dito tayo sa pangalawa, kasunod na talata. Sa Exodus 31:13, ito yung sabi ng Panginoon, speak thou unto the children of Israel, saying, verily my Sabbaths ye shall keep. No?
Katotohanan, ipapangili ninyo ang aking mga Sabat. It is a sign, no? Tanda ito between me and you throughout your generation. That ye may know that I am the Lord, that sanctify you. Upang malaman ninyo na ako ang Diyos na gumagawa sa inyong kabanalan. Ako ang Diyos na nagpapabanal sa inyo. You shall keep the Sabbath thereof, for it is holy unto you. Napapansin ninyo yung salita dito? Ipapangili ninyo ang aking mga Sabado, no? Sapagkat ito ay banal para sa inyo. Kailan niya ito ginawang banal? Doon pa sa creation. At ang paggawa niya, ginawa niya itong banal, mayroon siyang layunin. Ito'y para sa inyo, para sa iyong kabanalan. Sapagkat it is holy unto you. Everyone that defileth it shall surely be put to death. Ano bang ang sino mang lupapastangan sa batas na ito ay walang pagsalang papatayin. Ano bang batas ng ating Pilipinas ngayon na mayroong batas parusang kamatayan? Yung mga heinous crime na tinatawag. No? Mayroon tayong mga batas na mayroong lethal injection penalty o punishment. Ngayon, wala na yan. Pero mapapansin ninyo, dati mayroon. Pero kung mayroong batas ng Diyos na ang parusa ay kamatayan, no? Everyone that defileth it shall surely be put to death. Anong kamatayan ang binabanggit nito? Maaring hindi pa ngayon, maaring sa katapusan ng sanlibutan. O maaring ang binabanggit na kamatayan, sino mang lalabag dito magkakaroon ng spiritual death. Spiritual na kamatayan. Sapagkat hindi ka tatanggapin ng Panginoon ang iyong pananampalataya. For whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. Sino mang tao na maglapastangan sa araw na yan, ihiwalay sa kanyang bayan. So kung lapastanganin mo ang Sabat ito, i-cast out ka as his chosen people. No? Yung bayan niya, hindi ka na niya bayan. At ito yung tatak ng Israelita na hindi nila nilapastangan ang Sabat hanggang ngayon. Napapansin mo, ano bang araw ang Sabat? Ano bang Sabat na binibigay sa Israelita? Sabado. Ano bang araw ng pagsamba ng mga Israelita ngayon? Saturday. Walang pagbabago. No? Pero bakit ang iyong pangilin ngayon ay linggo? Paano yan nangyayari? No? Saan mo ba mababasa sa Biblia, no, maaring ang ating talakayan ngayon ay masakit sa iyo. Ngayon mo lamang ito naunawaan, pero bibigyan mo ito ng pagkakataon pag-aralan mo. Alin sa utos ng Diyos na nakasulat na binago niya ito sa linggo? No? Dito tayo sa 15. 6 days may work be done, but in the 7th day is the Sabbath of the Lord. Ano ang Sabbath? 7th is the Sabbath of the Lord. Holy to the Lord. Banal ito sa Panginoon. Whosoever doeth any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. Napapansin ninyo, sa 14, papatayin, sa 15, ganun din ang kanyang pangungusap. Mayroong parusang kamatayan. Therefore, the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generation. For a perpetual covenant. Perpetual covenant. It is a sign. No? Mayroong tanda. Nung ako po'y naninirahan pa sa Mindanao, nung ako po'y maliit na bata, ako po'y taga Mindanao, ako po'y Bisaya. Nung ako po'y nandoon sa Mindanao, mayroon kaming kapitbahay. No, naalala ko pa, na-imagine ko pa ang aming bahay. No, ang aming mga kapitbahay, napapansin ko, nagagalit ang aking mama. Sapagkat nung lumaki yung aming mga sisiw, ng mga manok, pag sisiw amin pa, pag lumaki na yung aming mga sisiw, ay aangkinin ng aming kapitbahay. Kaya walang magagawa si mama, wala siyang patunay na kanya yon. Kaya nga nagtitiis lang siya. Mayroon siyang paraan na nagawa na hindi ko malimutan. No, nang nagkakaroon siya ng ganong problema, ang ginawa niya, nung aming mga manok ay magkakaroon ng sisiw, ang kanang paa ng aming mga sisiw, yung pinakakanang daliri niya, yung pinakahuling daliri ng manok, puputulin na niya yung kuko. No? Yung pinakadaliri ng puputulin na niya yan. At sinabi na niya sa kapitbahay, "Oy, itong aming manok, mayroon na itong tanda, ha? Pag mayroon kayong makikitang daliri na may putol sa kanan, amin niyang manok." Mula noon, naaayos ang problema namin, ang aming mga kapitbahay hindi naaangkinin ang aming mga manok. Bakit? Ang aming mga manok mayroong tanda. Ganon din ang Diyos.
Nang ang Diyos, ang maraming mga relihiyon sa buong sanlibutan ngayon, ang ating religion, ay umabot na po ito ng 10,000 mahigit. Ang Christian religion, umabot tayo ng 3,000. Pero lahat ng mga relihiyon nagsasabi na sila ang tama. Walang relihiyon na sila nagsasabi, "Uy, ako, mali ako." No? Lahat ng relihiyon nagsasabi na tama, pero ano ba ang relihiyon na mayroong tanda ng Diyos? Sa Biblia, ang may tanda ng Diyos, ang Sabat, ang nangingilin ng Sabat, it is a sign between me and you. No? Between God and the children of Israel. For in 6 days the Lord made the heaven and the earth, and on the 7th day He rested and was refreshed. Ito yung mga kadahilanan kung bakit niya binibigyan. Nang tinitingnan ko ito sa Bible Dictionary, mayroong Bible Dictionary sa bahay, at tinitingnan namin itong word na sign, ito po yung definition niya, kasi ang sulat sa Biblia, a sign between me and you. No? Between me and between you and your God. No, ano ba ang tanda sa pagitan ng Diyos at sa iyo? Ito po yung paliwanag, ang sign, ito po yung token, ensign, miracles, mark, signal. Mapapansin mo, mark. No? Kung ang tatak ng hayop ay 666, ito po yung tatak ng Diyos, ang sign niya yung Sabat. Kaya nga maraming naniniwala na sabi nila ang tatak ng hayop literally itatak sa noo na 666. Ang pag-aaral po ng Seventh Day Adventist ay kakaiba sa inyong interpretasyon. Sapagkat kami naniniwala na kung ang tatak ng Diyos ay Sabat, opposite to that is the mark of the beast. Kung ang tatak ng Diyos ay Sabado sa kanyang bayan, ang pinalit ng mga tao na kahalili sa araw ng Sabado, ito po ang tatak ng hayop. Mayroon po tayong topic niyan na pinatunayan ng isang relihiyon, Sunday is the mark of our authority. Sapagkat siya po yung nagbabago mula sa Sabado patungong Linggo. Tatanungin ko kayo, saan ba ninyo makikita sa Biblia na ang araw ng pagsamba ay Linggo? Kung hindi mo yun naintindihan o nalalaman, pwede kang lalapit sa iyong pastor. Pwede kang magtanong sa mga religious leader. Hanapin sa talata sa Biblia na pinag-utos ng Diyos ang araw ng Linggo na pinakaaraw ng pagsamba. Kung wala kang mababasa, maaring pagtiisan mo ang ating presentation ngayon, unawain mo paano ito nakasulat sa Biblia sapagkat ang ating paliwanag, ito pong paliwanag natin lahat, pwede mong babasahin ito sa Biblia sa inyong tahanan. No? At ito pong ito pong tatak ng Diyos, no? And these words which I commanded thee this day shall be in thine heart. Itong mga kautusan na inuutos ng Diyos ay papasa ating mga puso. And thou shalt teach them diligently unto thy children. And shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for the sign upon thine hand. Di ba natatak ng hayop? Nasa kamay at kanilang noo. Ang tatak din ng Diyos, nasa kamay at saka kanilang noo. Ito'y magiging pinakatanda, pinakamarka sa kanilang kamay at pinakatanda sa kalagitnaan ng kanilang mga mata. Sa kanilang kalagitnaan ng mata, noo natin yan. Kaya nga ang tatak ng Diyos, ito yung kautusan. At ito yung tatak ng Diyos na sa ating tanda, sa ating kamay at sa ating noo. Napapansin ninyo ang sulat sa Biblia. Saan ba nakasulat, naka-engrave ang tatak ng hayop? Nasa noo at sa kamay. Ang Sabat, ang kautusan ng Diyos ay nasa kamay at sa noo. The same. No? The same inscription ang nakasulat. No? It shall be for a sign unto thee upon thine hand, and for a memorial between thine eyes. No? Kaya nga, papansinin niyo, that the Lord's law may be in thy mouth. Ano ba itong nagiging tanda sa kamay at sa noo? Ang batas ito ng Diyos. Kaya napapansin niyo, malinaw na maunawaan natin, ano ang tatak ng Diyos sa kanyang bayan? Ang batas ng Diyos, magiging pinakatanda sa inyong mga kamay at sa inyong noo. At maybe in thine mouth, no? Upang mapapasa iyong bibig. For with a strong hand hath the Lord brought thee out of
Egypt. Kaya nga mapapatunayan natin sa Biblia na ang Sabado sa Biblia, ito po'y tatak ng Diyos sa kanyang bayan. Sino po ang tunay na mga lingkod ng Diyos? Maraming mga relihiyon ngayon sa buong mundo, lahat nag-aangkin na sila po ang tunay na iglesia. Mayroon po tayong pag-aaral tungkol sa tunay na iglesia sa susunod nating mga serye, pero ito hindi habang papunta po tayo doon, sana wag ninyong kaligtaan ang mga sunod-sunod nating topic. Sapagkat ating pag-aralan ngayong gabi ang tunay na lingkod. Sino po ang tunay na lingkod? Kung mayroon po kayong mga Biblia, no, yung mga Biblia na hawak ninyo, babasahin po ninyo yan sa aklat ng Isaiah, ito po yung talata 56, verse 2, at saka 6. No? Pagkatapos niyo mabasa yung verse 2, ang size na po ang inyong basahin. Ito po yung nakasulat sa verse 2. Mapalad ang taong gumagawa nito, at ang anak ng tao na nangahawak dito na nangingili ng sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Ano bang ibig sabihin ng mapalad? Tatanungin ko kayo. Pag sabihin ng Diyos, mapalad ang gumagawa nito, ano bang ibig sabihin ng mapalad? Mapalad ang taong gumagawa nito. Anong ibig sabihin ng salitang mapalad? Ito po'y swerte. Bakit siya swerte? Ha? Ang anak ng tao, sino yung swerte? Ang anak ng tao na nangahawak dito na nangingili ng sabat. Yan ang nakasulat ng iyong Biblia. Ano po itong nangingili ng sabat? Sapagkat sila'y mapalad, sapagkat natanggap nila ang selyo ng Diyos sa inyong mga kamay at sa inyong noo. Upang huwag lapastanganin. Kasi karamihan sa mga tao ngayon sa buong sanlibutan, nilapastangan nila ang sabat ng Panginoon. At nag-iingat sa kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Now, ngayon, sa city, gayon din ang mga taga-ibang lupa. Kaya nga, sabi ng ibang mga relihiyon, sa Israel lang yan. Pero pag babasahin mo ang size, gayon din ang mga taga-ibang lupa. Ano ba ibig sabihin? Sa mga ibang bansa sa labas ng Israel na makikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang lingkod. No. Ang Israel lang yung lingkod ng Panginoon. Pag gusto mong sasali doon sa pagiging lingkod ng Panginoon upang magiging Kanyang lingkod, ano yung mga lingkod ng Panginoon? Yung bawat nangingilin ng sabat. Yun po'y litra por litra, mababasa ninyo yan. Ang lingkod ng Panginoon, mayroon ang sabat, ito po ang tanda niya sa kanyang bayan, at ito po ang nakasulat ng inyong Biblia. Bawat nangingilin ng sabat, ito po'y kanyang lingkod. Mga kapatid, maaring ito yung unang pagkakataon na inyong natunghayan ito. Pero po ito po'y nakasulat litra por litra sa Biblia, na sino man yung nangingilin ng sabat, natanggap nila ang selyo ng Diyos sa kanilang kamay at sa kanilang noo. At ito po'y isang patunay ng Diyos na sila, kung ikaw ay gustong maglilingkod sa Diyos, matatanggap mo ang pagiging tatak sa pagiging lingkod. Ito po ang bawat nangingili ng sabat. Ngayong gabi, isang katotohanan ang nabuksan natin patungkol po ito sa sabat. Marami kayong katotohanan na sa ating tuloy-tuloy na upag luwag lapastanganin, nag-iingat ng aking tipan. Hindi lang sabat ang tipan ng Diyos, yung 10 utos, tipan niya. Kaya nga, mapalad tayo kung ang hindi lang sabat ang importante sa 10 utos, lahat yan. Importante. No? Paano ipapangilin ang sabat? Kung inyong naunawaan na ang sabat, ito yung totoo, opisyal na araw ito ng pagsamba, ang susunod nating tanong, paano ipapangilin natin? Kung gusto ninyong mangingilin ng sabat, gusto ninyo itong umpisaan, ito po ang mga turo ng Panginoon kung paano natin ipapangilin ang sabat. No? Ang mga sa Isaiah 58:13, ito yung nakasulat. Kung mayroong mga Tagalog kayo na Biblia sa inyong bahay, pwede ninyo itong basahin. Kung inyong iurong ang inyong mga paa, if thou turn away thy foot from the Sabbath, kung inyong iurong ang inyong mga paa sa paglakad, from doing thy pleasure, kung inyong iurong ang inyong mga paa sa araw ng Sabat, sa paggawa ng inyong sariling kalayawan. For example, ano ba yung pag-urong sa iyong mga paa? For example, sa halip na mamamasyal ka sa department store, during Saturday, gusto mong mamasyal sa SM, pag nalaman mo na ito ay Sabat ngayon, 7 araw ngayon,
Hindi ako tutuloy. Iurong mo ang iyong paggawa sa iyong sariling kalayawan on my holy day. Kaninong holy day ito? The Lord's holy day. Ito yung tinatawag na Lord's Day. Pagbabasahin ninyo ang, pag mayroon kayong version ng Biblia, ang Biblia, binabanggit dito sa na ito banal na araw ng Panginoon, no? On my holy day, ang araw ng Panginoon. Maraming nagpapaliwanag nung nabasa nila yung Apocalypse 1:10 na I am in the Spirit in the Lord's Day. Sabi nila yun, yung Lord's Day ay Sunday yan. Kasi worship day yan. No, nagkakamali kayo. Ang Lord's Day sa Biblia ay ang Saturday. Ang Lord's Day ay ang Sabbath day. Kaya nga, ang dito, kung yung iurong ang inyong mga paa sa aking banal na kaarawan at tatawagin ang Sabbath na delight. No? Tatawagin ang Sabbath na kaluluguran, banal sa Panginoon, at pararangalan, at tatawagin, and shall honor Him, pararangalan siya, nor doing thine own ways, hindi mo gagawin ang iyong sariling mga daan, sariling paraan sa pamumuhay, nor finding thine own pleasure, o hahanap ng iyong sariling kasayahan, nor speaking thine own words, pagsasalita ng inyong mga sariling salita. Ito po ang pinag-aralan ng mga Seventh-day Adventist, paano namin igagalang ang araw na ito. Pag-araw ng Sabat, no joking during Sabbath day. Walang pagsasalita concerning business. No? Walang pag-usapang mga negosyo, pag-uusapan patungkol sa Panginoon. Sapagkat yun po ay banal sa Panginoon at ito po yung mga batas na nakasulat sa Biblia. Then shall thou delight thyself in the Lord. Kung gagawin mo yan, magkakaroon ka ng kasayahan, kagalakan sa iyong Panginoon. And I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. Magkakaroon ka ng kasayahan. Maring ang iyong paglilingkod sa Panginoon, empty, walang kasayahan. Bakit hindi mo subukan ang Sabat ng Panginoon? Bakit hindi mo nais maranasan na susundin ang kanyang palatuntunan sa batas na ito? Ito po'y hindi para sa Panginoon, ito po'y para sa iyo. Na magkakaroon ka ng tunay na kapahingahan, tunay na kasayahan sa kanyang banal na kaarawan. Ano pong mga bagay na hindi natin gagawin, maliban doon sa sariling kasayahan, kalayawan, na inyong iiwasan, mga salita na pang-secular, hindi dapat gagamitin, ito pa yung dapat natin gagawin. Thus saith the Lord, take heed to yourself and bear no burden on the Sabbath day. At walang mabibigat na pasanin na gagawin sa araw ng Sabbath, nor bring in to gates of Jerusalem. No? Neither carry forth a burden out of your houses on the Sabbath day. Kasi nagkakaroon sa panahon ni Jeremiah ng problema. Ang ibang mga Israelita nagkakaroon ng bigat na pasan na magbigbibinta sa palengke, na negosyo pa rin sila sa araw ng Sabat. Kaya nga pinagbabawal ito sa panahon ni Jeremiah na walang burden. Ito yung sabi ng Panginoon, no burden. No? Walang mabigat na dalahin sa araw ng Sabat. Neither do ye any work, but hallow ye the Sabbath day as I commanded your father. Mapapansin ito, kung ang pananampalataya ng father natin, nangingilin sila ng Sabat, kung tayo yung mga anak ng ating mga forefathers, na tunay na relihiyon ng Panginoon, dapat din tayong mangingili ng Sabat. Anong oras magpasimula ang Sabat? Ito yung ating pag-aralan. Now nga, ang pagbilang ng panahon natin ngayon, yung Gregorian calendar, mayroon yung pagbabago sa Julian calendar. Ang kalendaryo sa panahon ni Jesus Christ, 2,000 years ago, ang Roman calendar na yung ginagamit nila during the time of Christ, ito yung Julian calendar, nag-umpisa po yan sa panahon ni Julius Caesar, at sa kapanahonan ni Jesus Christ, Julian calendar ng kanilang ginagamit. Ang pagbabago sa Julian calendar ng panahon, from sunset to sunset, nababago ang oras. Now, for example, ngayong araw na ito ay linggo. Paglubog ng araw ng linggo, ay Lunes na po yung pagbibilang sa Julian calendar. Kasi ang 24 hours sa pagbilang ng oras ay 12 hours na gabi,
Ayun yung unang oras ng isang araw, 12 hours sa gabi, yung duwong dilim na 12 hours, yun ay 12 hours, kalahati yan ng isang araw. At yung 12 hours naman sa umaga, yung liwanag, hanggang sa paglubog ng araw ay 12 hours yan. Yung 24 hours, yun po ay one day sa Biblia. Pero nang binago ang Julian calendar to Gregorian calendar, binago po ito sa Gregorian calendar, si Pope Gregory ng Roma, binago niya ang pagbilang ng panahon sa kalagitnaan ng gabi. Kaya nga pag mag-celebrate ka ng New Year, pag mag-celebrate ka ng December 25, maghintay ka pa ng alas 12 ng gabi, pero hindi po yun ang tamang pagbilang ng panahon. Hindi yung reckoning day of counting the hour of the day. Ang pagbibilang po ng panahon sa Biblia ay from sunset to sunset. Kaya nga ito po yung nakasulat sa batas kung paano natin ipapangilin ang Sabat sa Levitico 23:32. Magiging sabat na takdang kapahingahan sa inyo. At inyong pagdalamhatiin ang inyong mga kaluluwa sa ikasiyam na araw ng buwan ng hapon. Mula sa paglubog hanggang sa muling paglubog ng araw, ipapangilin ninyo ang inyong sabat. No? Kailan mag-umpisa ang sabat? Mula sa paglubog. Ang Friday, ito yung tinatawag na preparation day. Lahat ng pagkain na kakainin sa araw ng Sabado, binibili mo na yan sa araw ng Biyernes. Paglubog ng araw, mag-umpisa na yung Sabat, ipapangilin mo na siya na banal para sa Panginoon. Mula sa paglubog hanggang sa paglubog. Ang Sabat ay ibinigay para sa pangkalahatang pagsamba. Mayroong nagsasabi na ang Sabat naman ay rest day yan. No? Baka naman pwede akong matutulog lang sa bahay, no? Rest day yan. Ay araw ng pamamahinga yan, pero hindi yon. Ang batas ng Diyos, hindi yon araw na matutulog ka sa iyong bahay. Kung matutulog ka sa iyong bahay, pahinga mo yan. Hindi mo yon. Ang batas ng Diyos, ito po'y Sabat sa Panginoon mong Diyos. Kaya tandaan mo yon, ikukurik natin ang tamang gamit ng pagkasulat sa Biblia. Ito po'y hindi pahinga ng tao. Pahinga ng tao ito para sa kanyang Diyos, hindi sa kanyang para matutulog sa bahay, kundi para pupunta po tayo sa simbahan dito. No? 6 na araw gagawa, datapwat sa ikapitong araw, Sabat, takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Ano po itong banal na pagpupulong? Sa King James Version, ito po'y Holy Assembly, Holy Convocation. Ano po itong banal na pagpupulong? Ang bayan niya o ang kanyang iglesia o mga anak ng Diyos, dito po sila mag-ipon-ipon. Dito po sila magpulong-pulong, sambahin po nila ang kanilang Diyos sa espiritu at sa katotohanan sa araw na banal. Mayroon silang Diyos na banal, mayroon silang araw na banal, at para po sila magiging taong banal. Kaya nga ang Panginoon, God of order. Ito yung order ng Panginoon, paano siya sisimbahin sa araw na, paano siya sasambahin sa araw na banal. Ano mang gawa, huwag ninyong gagawin. Isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. No? Mapapansin ninyo, maraming mga talata sa Biblia patungkol sa Sabat. Ngayon, ating pag-aralan ngayong gabi. Kung si Kristo ang katotohanan, si Kristo ang daan. Sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama kung di sa pamamagitan ko. Now, napapansin niyo, kung si Kristo yung daan, kung si Kristo yung katotohanan, atin pong tatanungin ngayong gabi, anong araw ang pangilin ni Jesus? O anong araw si Kristo pumupunta sa simbahan? O ano bang araw ang kanyang pinapangilin na Sabat? Napapansinin ninyo, ito pong itala sa Biblia, sa Lucas 4:16, ito po'y patungkol, mula 14 hanggang 16, ito po yung bababasa. Si Jesus Christ po ang tinutukoy dito. Siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan. No? Doon siya nakatira sa Nazaret. Ito yung lugar na kanyang nilakihan, yung nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat, nagtindig upang bumasa. Ano ba yung salitang kaugalian? Ito yung kaugalian, palaging ginagawa, ulit-ulit niyang ginagawa. Anong ginagawa niya? Pumasok siya sa simbahan ng araw ng Sabat.
araw ng pagsamba ni Jesus Christ, hindi niya ginawang linggo. No? Hindi araw ng linggo ang pagsamba, kundi araw ng Sabat. Mababasa natin yan sa Biblia, litra por litra. No? At siya'y, sa 31, at siya'y napasa Capernaum, isang bayan ng Galilea. At sila'y tinuruan niya sa araw ng Sabat. No? Pag titingnan ninyo yung Biblia, He was teaching them concerning the Sabbath. So, nagtuturo si Jesus. Papansinin ninyo mga kapatid, si Jesus ay nagpapagaling ng maraming mga may sakit. Pero ito yung aking napapansin sa pag-aaral ko sa Biblia. Mostly sa mga miracles na ginagawa ni Jesus Christ, ginagawa niya ito sa araw ng Sabat. Mayroong 18 years na nagkakaroon ng kuba, yung babae, pinagaling niya yon sa araw ng Sabat. Mayroong tuyong kamay na natutuyo, pinagaling niya sa araw ng Sabat. Mayroong nakahiga doon sa pool, sa John 5, pinagaling din niya sa araw ng Sabat. Maraming mga karanasan na nagpapagaling si Jesus sa araw ng Sabat sapagkat ang Sabat is a day of blessing. Napapansin ninyo sa paglalang, ano bang araw ang binasbasan niya? Binasbasan niya ang 7 araw. Nang dumating si Jesus sa ating sanlibutan, ginawa niya ang kanyang pagbasbas, ang pagpapagaling, ang pagpapala, binibigay niya ito sa kanyang bayan sa araw ng Sabat. Ha? Pero mayroon ka bang mababasa sa Biblia na si Jesus Christ pumupunta sa sinagoga sa araw ng linggo? Wala po tayong mababasa kahit isang talata sa Biblia sapagkat patunay na ang araw ng linggo, non-biblical doctrine. Now dito tayo sa Matthew 24, darating po ang panahon ng pag-uusig na sinasabi ng Panginoon, pero ito yung sabi niya, Matthew 24:20. No? Itong 24 ng Matthew, ito po'y babala sa kanyang bayan. Pero sa 20, pagbabasahin niyo, magsipanalangin kayo na huwag mangyayari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. No? Gusto ng Diyos na kapag mangyayari ang pag-uusig sa mga Christian in the last this time, no? In the future, no? Sa huling kapanahunan, magkakaroon ng pag-uusig sa bayan. Pero bakit sinabi ng Diyos, huwag mangyayari? Ipanalangin ninyo sa Diyos. Nang inyong pagtakas, huwag mangyari sa taginaw o sa Sabat man. Sapagkat ang Sabat, mahalaga ito sa Panginoon. No? Baka naman ang mayroong mga katanungan, how about His disciple? Baka naman si Jesus Sabado, pero ang mga alagad niya ay linggo na. Kaya linggo na rin ang ang simba ngayon ay gagawin na ring linggo. No, ito yung mga talata, mga kapatid. Nang tinitingnan ko ang talata sa Sabat sa New Testament, nang binibilang ko isa-isa, mayroon pong 89 text sa Biblia patungkol sa Sabat. Pero nang tinitingnan ko yung Sunday, sa New Testament mayroon lang 8. Bukas ating pag-aralan yung 8 talata. Kasi kung ang ating pag-aralan sa Biblia ay Sabat lang, bias ang ating pag-aaral. Bukas ating pag-aralan ang Sunday. Ibabasa ko lahat ang mga talata ng Sunday, pero maintindihan ninyo na walang isa na araw ng pagsamba o batas na ginawa sa araw ng Sunday. How about His disciple? Anong araw ba? No? Nakatala sa Biblia, anong araw ang mga alagad pumupunta sa simbahan? Sa Gawa 13:14, 24:44, Gawa 15:21, Gawa 16:13, 17:2, Gawa 18:4, ito po yon, no? Isa-isahin natin. Sa Gawa 13:14, datapwat sila'y nagsitahak, no? Sa pagtahak nila sa Perga, mga alagad, nangangaral na sila, wala na ang Panginoon, sa langit na ang Panginoon, mga alagad na lang ang nangaral. No? Datapwat sila, pagkatahak nila sa Perga, nagsidating sila sa Antioquia, sa Pisidia, at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Malinaw po yan. Mababasa po yun ninyo sa inyong mga Biblia. Nagsiupo. No? Saan sila? Pag nangangaral sila mula Sunday hanggang Friday, pero pag Sabado, pumupunta sila sa simbahan, pasok. Sapagkat si Moses mula ng unang araw, mula ng unang panahon, nagkakaroon sa bawat bayan, nangangaral tungkol sa kanya, palibhasa, binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. No? Sa Gawa yan mababasa, New Testament yan. Pero ang aral ng Diyos, aral ni Moses, binabasa sa sinagoga sa araw ng Sabat.
Kasi ang day of convocation, day of worship, ay araw ng Sabado, hindi Linggo. Now, dito tayo sa ano. At ng araw ng Sabat, nagsilabas kami sa labas. At sa pintuan, sa tabi ng ilog, na doon sinapantahan naming may mapapanalanginan. No? Dumating sila ni Pablo, ito po yung tala sa Gawa 16:3, kasi kami nagsiupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nagkakatipon. Napapansin ninyo, ang Sabbath day of gathering ito. Sa ang Sabbath, this is the day of gathering to the people of God. Dumating sila ni Pablo sa lugar na walang simbahan, lumabas sila sa siyudad, doon sila sa ilalim ng puno. No, sila po ay nagkakatipon at nangangaral si Pablo doon. No, kahit walang simbahan sa lugar na kanilang pinangaralan, ay iniingatan nila ni Apostol Pablo ang araw ng Sabat. At si Pablo, ayon sa ugali niya, pumasok sa kanila. At sa 3 Sabat, nakipagkatuwiran sa kanila at sa mga kasulatan. No, sa 18:4, siya ay tuwiran tuwing Sabat sa sinagoga. Mapapansin ninyo, ang pagsamba sa mga simbahan, itong sinagoga-simbahan nito, ay sa Sabat nangyayari. At hinihikayat ang mga Hudyo at mga Grigo. Ito po yung mga tala. At totoo ba sinasabi na wala na yung Sabat? No? Maaring napakinggan ninyo ang aral na ito. Kapag tatanungin ninyo ang ibang relihiyon, ito po yung sasabihin nila. Ang Sabat, wala na po yan. Mayroon po silang gagamiting mga talata sa Biblia, kagaya sa New Testament, yung Colosas 2:14 hanggang 16, mayroon pong nawawalang Sabat dyan. Mayroon po sa aklat ng Osea, mayroon po sa aklat ng Isaiah, mayroon pong mga Sabat na ano. Pero ng ating napag-aralan kanila, mayroong 3 uring Sabat. Sabat ng Panginoon, Sabat ng mga Israel, Sabat ng Hudyo, at Sabat ng lupain. Yung 2 Sabat po, ang talatang yun ang kanilang babanggitin. Sabihin nila, wala na yung Sabat. Pero sa Biblia, totoo po ba na sinasabi na wala na ang Sabat? Pagbabasahin ninyo yung Hebreo, sa New Testament po ito. Hebreo 4, chapter 4, verses 4:9 to 11, ito po yung ating mababasa. Sa versikulo 4, sapagkat sa isang dako sinasabi niya ng ganito, tungkol sa 7 araw. Ang Sabat ng Panginoon, tungkol po ito sa 7 araw. At nagpahinga ng 7 araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. May natitira. Ang Sabat dito, nagpahinga siya. Sabi doon sa 9, diretso na lang tayo sa 9, sabi niya dito, may natitira pangang kapahingahang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sabi ng ibang relihiyon, wala na yung Sabat, pero totoo ba na wala na yung Sabat? Anong nakasulat sa inyong Biblia? Mayroon pa bang natitira? Wala na. Mayroon po. Ha? May natitira pangang kapahingahang Sabat sa araw sa bayan ng Diyos. At itong nakatirang kapahingahan, ito po yung araw na 7. Ha? Sapagkat ang pumasok, paano po patunayan na 7 ito? Mayroong mga nagsabi nila, hindi mayon sa batismo Sabat, hindi ito po ay hindi po yun Sabaton Sabat, ito po yun ay sa batismos. No? Ibibigyan po yun nila ng maraming kahulugan. Mayroon po akong dictionary sa Griego na diksyonaryo at aking tinitingnan po ang definition sa salitang sabatismos at pagkakaiba sa sabaton. At ang sabatismos na Sabat, ito po ay patungkol sa weekly Sabat, yung 7 araw. At kung paano mo papatunayan na yun ang 7 araw, pag mababasahin mo sa 4, 7 araw yan. Pag babasahin mo yung 10, titingnan mo ang pagkakaiba, ang Diyos, nagpapahinga siya sa 7 araw. Diba? Sa creation. Pag babasahin mo ang 10, kapag ipapangilin mo ang kanyang Sabat, ito yung panawagan sa verse 10. Sapagkat ang pumapasok sa kanyang kapahingahan ay magpapahinga naman ng kanyang mga gawa gaya ng Diyos ng kanyang mga gawa. Anong araw ang Diyos nagpapahinga sa kanyang mga gawa? Pagbabasahin mo ang Genesis, sa 7 araw siya nagpapahinga. Pag pumapasok ka sa kanyang kapahingahan, ito yung panawagan ng Panginoon. No? Ay magpapahinga naman ng kanyang mga gawa gaya ng kanyang mga gawa. Kung ano yung ginagawa ng Diyos, we should follow His pattern. No? Magpapahinga din tayo sa ating mga gawa. Kaya nga kapag ipapangili natin ang Sabat, yung buong 24 hour,
no, ng Sabat, yung 24 hours, ipapangilin natin ito na magpapahinga din tayo sa ating mga gawa. No? Sabi niya dito, at magsisikap nga tayo sa verse 11 na ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sino mang ayon sa kanyang halimbawa ng pagsuway. Ang mga Israelita na nilumabag sa araw ng Sabat, namatay sila sa ilang. Pinuksa sila ng Diyos dahil sila'y sumuway. Sabi ng ni Apostol Pablo, magsikap nga tayo sa pagpasok sa kapahingahang yaon. Ang inaalok ng Panginoon, ang Sabat nang binibigay niya ito, nag-alok po siya sa kapahingahan. Pero kapag hindi natin ito susundin, marapa po tayo ng sino man sa halimbawa ng pagsuway. At sa palagay ko ating naintindihan, ito yung huli nating talata. Kapag tayo'y maliligtas na, kapag tayo'y pupunta na sa langit, kayo ba'y naniniwala, maraming relihiyon na kayo naniniwala na darating ang Panginoon, darating ang panahon na matapos ang ating sanlibutan, gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. No? Kapag tayo'y maliligtas, anong araw ang pagsamba natin sa harapan ng Diyos? Alam niyo, pinag-aralan ko yung Apokalipsis 21 at 22, nakasulat doon sa 21-23. Hindi ako nakakita ng templo doon. Walang simbahan doon. The building, na pag-araw ng Sabat pupunta tayo sa simbahan. Sapagkat ang templo doon ay ang kordero. Ang templo doon, ang Panginoong Diyos at ang kordero, siya ang templo doon. Saan si Jesus Christ pwede tayong sasamba? Sa kanyang harapan. Pero ito po yung nakasulat sa Isaiah, tandaan ninyo itong talata. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Ito yung nakasulat sa Biblia, sapagkat kung paano ang bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain mananatili sa harap ko. Sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko. Ito, sinong nagsabi? Sabi ng Panginoon. Anong araw ang pagsamba? Sa bagong langit at bagong lupa, mananatili ito, walang katapusan na ito. Ibabalik ng Panginoon ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Tree of Life at saka Water of Life. Ito yung magsusustain sa atin sa eternity. No? Pero mapapansin dito at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago. Bakit magkakaroon ng monthly at saka weekly worship sa harapan ng Panginoon? Magkakaroon ng monthly worship, pagbabasahin ninyo yung Apokalipsis 22, mayroong punong kahoy ng buhay doon. At yung punong kahoy ng buhay, mamumunga yon ng 12 kinds of fruit monthly. Bawat buwan, namumunga siya ng 12 iba't ibang bunga, namumunga siya sa bawat buwan. At bago natin kakainin ito yung magsusustain sa atin sa eternity. Kapag gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa, ilalagay niya yon, yung punong kahoy na yon. Kakainin natin yan buwan-buwan sa bagong langit at bagong lupa. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago. Mula sa isang Sabat hanggang sa panibago. Sa bawat Sabado ay magkakaroon din tayo ng pagsamba. Kasi bago natin kakainin yung puno ng kahoy ng buhay, worship muna tayo sa ating Creator. Worship muna tayo sa ating Diyos. At mula sa isang Sabat, ito yung Sabado, hanggang sa isa pang Sabado, paroroon ang lahat ng mga tao upang sumamba sa araw. Sa harap ko, sabi ng Panginoon. Maraming nagsasabi na ang rest day ay pahinga, matutulog na lang sila. Rest day ay ginagawa naman yan namin. No? Pag Sabado, nagpahinga kami. Pero Sunday, worship namin. No? Sinasabi nila, pero ulitin ko, dito na po tayo magtatapos na mangyayari na bago ang buwan hanggang sa panibago, mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng mga tao upang sumamba sa harap ko. Ngayong gabi atin nang nasasabi ang lahat ng katotohanan. Mula umpisa, hindi ito pagkumbinsi para babaguhin ang inyong relihiyon. Ito po'y salita ng katotohanan na kasulat sa inyong Biblia. Hindi po namin ginawa ito parang ikumbinsi kayo.
na baguhin ninyo ang inyong relihiyon. Kung di, ito po ang katotohanan ng Diyos na aming binabahagi sa inyo. Sabi ng Panginoon, sa huling kapanahunan darating ang mga bulaang Kristo at ililigaw ang marami. Ang pagdami ng relihiyon ay maranasan ng ating sanlibutan. Pero ito po yung ginagawa nila, na ang mga turong kabulaanan ay pinalitan po ang turo ng Diyos na nakasulat po sa kanyang Biblia at kautusan. At ito pong mga katotohanan ito, hindi po namin matitiis na hindi namin ibabahagi sa inyo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig ngayong gabi. At sana ang katotohanan ito, kung ito'y nadama ninyo na ito'y totoo, inyo po itong nababasa sa Biblia, kung maaari po pwede po ninyo itong ibabahagi sa inyong mga kakilala, mga mahal sa buhay. Ngayong gabi tayo po atin po itong tatapusin sa isang panalangin. Tayo po yuyuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat na sa gabing ito aming natutunghayan ang panibagong katotohanan, panibagong paksa para sa aming mga kaibigan. Kami po'y nagpapasalamat na binigyan ninyo kami ng panahon at sa aming pagbigay ng panahong ito, inyong ginagamit kami bilang kasangkapan na maipapaliwanag namin ang katotohanan sa mga taong nagnanais makakaunawan nito at makakaintindi. Umaasa kami, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon, inyo silang pagpapalain, na magkakaroon sila ng pag-aaral na hindi bias na pag-aaral, na ang katotohanan, kung ano ang nakasulat sa Biblia, kanila pong gagawin sapagkat dito nakasalalay ang kanilang kaligtasan. Marami pong salamat, Panginoon, at salamat sa inyong pagpapalang, inyong binibigay sa lahat, sa amin ngayon, lalo na sa amin nanunood, lalo na sa nakikinig sa inyong mga mensahe. Pagpapalain ninyo ang aming mga kaibigan at lahat ng nakikinabang sa pabalitang ito. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.